Okay guys, patuloy natin yung trades natin na nagsimula sa $1.18. Nasa $30.85 na tayo. So hanap tayo ng entry ngayon. Tayan natin lahat ang 30.85. Umabot na siya ng 30.85. Anyway, hindi lang ito yung account ko. Ito yung account ko na tinagyan natin ng $1.18. Actually, hindi siya 1.18. Pagkatapos ko lang ng mag-withdraw, may natira o may tinira ko 1.18. Yun ang sinimulan natin dito. Then, ngayon nasa 30.85 na siya. Kung gusto nyong matuto ng free, mag-comment lang kayo sa baba at mag-register sa link na nasa baba. Nasa comment section yung link na ng ng pocket option. Mag-register kayo para may free mentoring at free ebook na ibibigay ko. Ito, tingnan natin ito. Pag ang price ay dumating dito sa part na to, ganyan, magbabay tayo pag dumating ang price dyan. Medyo matagal pa, so wag na natin hintayin yan. Patuloy pa siyang tumataas. Tagal-tagal pa yun. Ito, pag na-break ito guys, sa baba, magbabay tayo. Pag na-break ito, dito. So, yan. Magbabay tayo. Yan. Kailangan lang natin ng konting breakout. Then magbabay tayo. 4, 3, 2, 1. Okay, buy tayo. Dapat buy tayo dito. Okay. Buy tayo ng 30.85 natin na medyo nahuli tayo. Or advance pala tayo. Tingnan natin dito. So far, kinukuha niya to. Kinukuha pa niya ito. Pero confident tayo na tataas siya. Mas safe yung entry natin kung sa baba pa tayo naka-entry. Ito yung kinuha niya. Tingnan natin. Ilang minutes pa ba? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun, panalo tayo. So yung pera natin ngayon is 59.23 na. Medyo close yun. Parang close ang entry na na risky yun, dahil dito tayo naka-entry dito. Medyo gitna ng candlestick na yan. Kung safe dapat dito. Ito hinintay natin na mag-touch siya dito. Kung mapapansin natin, parang swerte lang natin ang trades na yun. Tingnan nyo. Gumawa lang siya ng wick. Naka-entry tayo. Medyo nasa gitna. Gumawa siya ng wick. Tumaas. Din nanalo tayo. Okay. Taya natin ang 59.23. 59.23.
second trade or second entry for the day tayo. Medyo close yun. Close sa winning at losing. It's okay. Ang $1 na mawawala, okay lang. Pero kung ganyang malaki na, kung gusto nyong i-withdraw yan, pwede natin. $10 naman lang yung minimum withdrawal niya. Nag-promise kasi ako sa inyo na papabuti natin ng 100. Kaya pabuti natin ng 100 bago natin i-withdraw. Ito guys, ito. Kung nakita natin ito kanina, dito itong green na to, trades yan, no? Trades yan. Dahil after niyang gumawa ng tatlong malalaking candles na red, automatically magbabounce yan, or basically magbabounce yung price. Kaya trades yan. Hanap tayo. Mabuti na lang medyo ano yung internet ngayon. Ayun. Pag nag-close ang price dito sa baba, may buy na mangyayari. Ang tawag dito ay multiple rejection. Pag nandyan sa area na yan, nagre-reject yung price dito may trades din dito. Kung papansin natin, may trades din yan. Tingnan natin sa left side kung bakit masasabi natin na may trades yan. Okay, ito dito dahil level ito dito, so meron siyang support level. Naging support na siya ngayon dahil na-break dito. Ayun, hinahuli tayo. Okay lang. Mayroon pa tayong opportunity dito sa part na to. Pero wag na natin hintayin. Pwede natin wag hintayin. Medyo matagal pa yan. Okay, 59.23 na ang pera natin guys. Imagine nyo $1, $1.18 naging 59.23. Ang gusto ko sana isang session lang, pero nasa 1 minute kasi tayo at siyempre medyo busy rin ako. Hindi natin minadali. Just nakikita nyo na gradually pinaparami natin. Pag natalo tayo, hinto tayo. talagang hindi tayo magsisisi dahil $1 lang ang capital natin. Ito guys, trades ito dito. Trades dyan. Pag ang price ay mag-touch yan, magbabounce yan. Ang tawag ko dyan ay sandwich strategy. Nasa-sandwich kasi ito. Pero sa iba, ang tawag dyan ay FTR candle. FTR candle, failed to return. FTR candle yan. Ang trades natin dito, sa area na to, pag bumalik siya, ang tawag dyan ay FTV. FTV stands for first time back.
Pag first time na bumalik siya dyan, effective ang tawag dyan. Matinding strategy yan. Sa Forex, effective yan. So, ginamit ko lang sa binary. Sa Forex pala ako nagtitrades. Nagtitrades din ako sa Forex at cryptocurrency. Baguhan ako sa binary dahil may mga student ako na talagang binary yung ginagamit. So, talagang pinagbigyan ko sila na mag-trade sa binary. At so far, nag-i-enjoy naman ako. Mas kumbaga ang strategy mo ay solid dito at effective. Madali siya. Madaling pera. Pero kung gusto niyo matuto kahit anong market, kahit anong uri ng trading sa market, cryptocurrency, forex at binary, comment lang kayo sa baba na interested kayo at mag-register kayo sa link ko sa binary packet option. Mag-register lang kayo. Tutulungan ko kayo. Free yan, free. Huwag kayo mag-alala. So, bakit pala magre-register sa link? Anyway, gusto kong i-monitor yung maliban sa hindi ko kayo kilala lahat. Gusto kong i-monitor kung talagang naka-register or under with my links kayo dahil give and take naman to. Nag-register kayo sa link ko, nakatulong kayo sa akin, at the same time tutulungan ko rin kayo. Yun lang yan. Then subscribe and like sa ating video para marami tayong video pa na i-upload. Ito. Pa-explain ko sa inyo. Diba ito ay FTR. Then nag-touch ang price from downside, then nag-touch ang price. Isang candlestick lamang yung red. Ito lamang. Then ang trades diyan dahil na-break siya, ang trades diyan ay buy. Dito sa bandang ito. Dito na. Yun, buy ng ang trades diyan. Pero hindi natin nabutan. Hanap tayo ng iba. I hope na maging 100 ito dahil 59.23 pag nanalo pa tayo 100 plus na to. Nasa more or less 120 plus. Tama ba? Ganyan. Or 119. Dahil 0.92% pala yung returns. 118 ganyan. Pag nakahanap tayo ng entry, ito opportunity. May opportunity talaga tayong kikita. Matagal-tagal pa to. Sana bumalik. Bumalik agad. Balikan mo. So, medyo matagal ang video ito. After sa 1 minute expiry natin, 1 minute strategy natin, 1 minute time frame, subukan natin sa 5 seconds kung sinong matatapang dyan. 5 seconds tayo. Subukan natin. May strategy tayo sa 5 seconds. Ito guys, opportunity to. Kailangan ma-break niya muna dito sa baba. Dito. Yan. Medyo malaking breakout Tingnan natin. Ito yung kukunin sa baba. May kukunin pa siya guys. Kaya hindi tayo makaka-trades dahil ito pa dito sa level na to.
mayroon pa siyang balak dyan, may kukunin pa siya. So far pag respect niya itong mga levels na to, may trades din yan. So, palagay ko hindi niya ni-respect. Parang mali yung palagay ko. Tingnan lang natin. Basta may trades tayo dito pag nag-touch sa level na to. Ito. May trades tayo. First na level dito or POI natin ay di niya parang respected. Gumawa ng doji. Okay, yun. Bababa siya para kunin ito. Doon na tayo papasok pag nakuha niya yung bandang baba. Ito. Pwede rin dito sa level na to. Masyadong risky pa. Hanap tayo rin ng iba. Lousy yung price, humina ang momentum. Sana ang gusto ko hinabot niya agad mga ang gamit pala natin na strategy ay sandwich strategy ang tawag ko, or FTR, FTB. Then gumagamit tayo ng breakout strategy, yung sa support and resistance magamit tayo. Sana maka-entry tayo para maging 100 na yan. Anyway, pag nag $100 na siya, hindi ko na siya hindi ko na siya all in. Yun yung discipline at limit ko. Pag nag 100 na siya, sa mga trades, halimbawa nagsimula tayo ng maliit, $5, $1, ganyan. Pag umabot na siya ng 100 plus, bumabalik ako sa $1 or $5 para may gain na tayo. Pero since promise ko sa inyo na i-withdraw natin basta 100 plus na siya, pwede tayong mag-break ng rules. Hindi tayo babalik ng $1, pwede tayo tumaya ng 5, 10, ganyan. Okay. Pero pag umabot ito ng 100 plus, babalik tayo sa maliit na taya. Hindi na yung double-double. Yun yung discipline na nasa mindset ko na. Hindi talaga yan i-rest mo na lahat. Pwede rin i-rest mo, pero depende yan sa iyo. Style ko kasi yan. Kung hindi mo gustong bawian ka. Kung hindi mo gustong bawian ka ni market. Actually, yun yung ko. Yun yung style ko. Pag nag 100 na siya, kahit anong laki ng puhunan mo or late ng puhunan mo, pag nag 10 times or more than 10 times na ito, dahil $1 lang tayo, balik ka sa first na fund or first na amount sa trades mo, ibalik mo. In that way, magiging profitable ka. Okay lang mag-double-double basta kaya mong i-take ang risk. Whatever happens. Kung ano man ang mangyari, kaya mo tanggapin. Ito tanggap ko to, $1 siya. No? Pero
Pag nag 100, ibang usapan na yun. Anyway, pag nag 100 guys, pwede nating i-rest yan. Pwede nating i-rest. Kung nasa mindset ka na talaga na pag nag 100 plus, bumabalik ako sa maliit na taya. Ang hirap ng market ngayon. Ang hirap siyang intindihin. Okay, may opportunity to buy tayo dito pag nag-close ang candlestick niya. May buy tayo. Oh, already 5, 4, 3, 2, buy. Nakataya lahat ang ating 59.23. Hoping na magba-bounce back siya pataas para kunin yung sa taas. Okay. Pag nanalo tayo 59.23, madodouble siya. Nasa 100 na tayo. So, hoping na maging 100. Ngayon, pwede nang i-withdraw. Pwede nang i-withdraw guys. Explain ko mamaya pagkatapos bakit ko itinake yung trades na to. Ito. Nakita ko to guys. So, respected siya. At ang tawag dito ay outside bars. Tawag. Oh, 113.72. Ang tawag dito guys ay outside bar. Yung candlestick na to at itong malaki. Tingnan nyo guys. Exciting, di ba? Yung trades lang natin ang kinuha, nakakaaliw. Nakakaaliw at nakakabaliw. Tingnan nyo, ito lang, no? Diyan lang tayo nanalo. Anong ginawa niya ngayon? Nag-down. Parang tinuturuan ko yung market na kung anong move niya. Anyway guys, ito yun yung secret. Dito. Di ba? Respect niya yan. Then mayroong retracement na maliit. Ito lang. Diba? Okay, 113.72 na guys ang pera natin. Okay. I hope nag-enjoy kayo sa part 5, no? Isang trade or dalawang trade na lang. Dalawang trade. Pwede na natin withdraw. Okay, putulin muna natin para exciting. Dito lang muna tayo sa ngayon, part 5. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa ba? Susunod na lang. Okay, from $1.18 ngayon ay 113.72 na. Okay, bye-bye. See you on our next video.